Sa barangay Ginubatan sa Calapan City, may isang lupain na may lawak na 158 hektarya noong 1998. Ang mga magsasaka dito ay naging benepisyaryo ng agrarian reform, pero paglipas sa mga taon, naglabas ang desisyon ng korte. Pinaalis ang mga residente sa lupa na matagal na nilang sinasaka. Ayon sa Municipal Ordinance noong 1981, sinabi na ang Ginubatan ay hindi agricultural land dahil dito maraming magsasaka ang nawala ng karapatan sa lupa. Noon pa man, ang Ginubatan ay tirahan ng mga unang magsasaka. Dito sila nagtatanim, namuhay at bumuo ng komunidad. Simple lang ang buhay noon. Maraming halaman, hayop at masagana ang ani. Paano po kaya napunta yung kasalukuyang nagmamayari po doon? Yan wala may-ari. Bakit ito nakapunta sa mga nakamina ko? Dahil kami naman nakikipaglaban na kami naman na ito ay ipinamahagi ng agrarya sa aming kapahagi. Ito pinagbili lang ng kanilang mga titulo na kasalukuyan pag kami na anak bukulit natanak bukulit malasbang pinakit. Okay, ano po ang kalagayan ng mga malikapong po? Palamanan tayo, noon po, hindi mo ito kanyan. Maganda ngayon sa kasalukuyan dahil maraming naaani. Dahil nung una, puro ito lahat tanguyan. Ang mga dito lang, madalang kami at mga halamang namumuma. Hindi nagtanim na may wala. At dito bukas, wala makita. Mga bukas na kadami. Sino po yung unang Pulo ko. Tatay ng... Tatay ko. paano yung may-ari na kapatid may-ari Paano yung may-ari? yung sa inyo? Support naman po na ba? Kasi ina-accord dito ng Dar. Tapos na sa mga initial, pinagbubukid pa. Sa Boston, sa Titulo. hanggang sa natutunan. Hanggang sa nabukid. Oo, hindi siya pumunta sa akin. Na parang naglaban din namin. Parang yung iba, nagpabayad, kami hindi. Sa kawan. Sa inyo po sa mga pangalan. Tatay ko. Sa palagay ko po, yung sipong po kapakalitan ng kahit kung parang Ang naman noon, parang okay naman. Ang bakod na itinayo ay hindi lang harang sa lupa, kundi harang din sa kabuhayan ng mga tao. paano nagbago ang buhay ninyo wala na tayo po ang bakal? Nagsara sa aming restaurant. Hindi na makapagtito kasi wala na. May kilala po ba kayo nagsasaka po dito? Sa tingin niyo po, ano po Tatay ko. kaya yung ayun po? Sa tatay niyo po, ano po kaya ang naging effect po sa kanya? Wala pa naman kasi hindi pa kinukuha yung lupa. Wala pa rin kaso. At hindi pa rin nababakuran yung mga. Paano naman po nagbago yung buhay niyo mula nung itayo po ang bakod? Sa kalagayan po. Uwi na kasi ang kantin. So may tindahan po kayo? Oo, kantin na yan. Pero okay na po. Okay naman yan. Hindi lang po kagaya dati. Hindi yung kagaya dati na malaki. Tapos ang dami na doon cold store, di ba? Ano po yung mga problema na kinakaharap niyo po ngayon dahil po sa bakod? Kami magpakalis dito na rin sana kami tayo. Dahil nagalit na kami dito na kami nanak, dito na rin kami nag-asawa. Yung lolo-lola ko, dito na pinahanap, dito na rin tumanda, dito na namatay.
po yung itayo po yung bakod. Nung mabakuran niya, nitong nagdaang Marso, sa totoong buhay, hindi kami nakakapagtinda dahil saraduhan yung aming tindahan. Isa pa, malaki ang naging epekto dahil kumitid ang dahan, marami dyan nalinis grasya. Tapos siya, ang pagbabako na yan ay ilipat dahil na walang order yan. At isa pa, yan ay ang nagbigay lang ng permit na yan city, kaya yan ay sa ngayon ay aming sila. Nakakapag namin namin na nasaan ay dalang patakapag-tabako. Tapos, hindi makita mga palayan dahil pagkabila ay sarado. Kaya ang epekto niya na nagtapos sa amin, malagyan na pagkayap. Yung saraduhan niya, hindi kami nakakapag-bukay sa aming tindahan. Kaya amin sa dar na muling mabuksan yung bakit na yan dahil talagang napakalaking epekto ng sa amin lahat na kami mga flow na order. Sunod pa kami. Napansin niyo po ba yung may pagbabago sa mga halaman, mga magsasaka din na meron sila problema sa kanila? Ay oo, dahil nang hinutulisan, hindi makita yung ng palayan, lalo pa nang iniikutan na pagpunta doon sa palayan, hindi makita ang palayan, hirap ang pagpasok ng hangkistan, pati yung mga contractor. Yung lahat ng may mga flowa dito, yung lahat ng kasama dito, ay hirap buhat ng nabakuran yan. Kaya kung mga sinisisi natin ang permit, kung bakit pinayagan nila kami mabakuran sa mitalang kami, mga magsasaka at ARBs ng Kalpan ng dito ng barangay. Kami naman yung tumutuloy. May po po. Ano po yung naging problema na naharap mo ngayon sa pagkain ng bahay? Ayan nga, gusto namin. Lahat ng dahil lahat yung lahat, hindi kami nakakita. Kaya sa buwan ng nasaraduhan, ang hindi kami lang na ay isang pinto at hindi hindi makita ang may problema sa loob, hindi makita. Ito na nakabuha. At yung natin sa dulo, tayo natin sa dulo, ako ng kapatid. Ay tuloy na. Paano po kayo naka-affect ito pong bakod na to sa inyong trabaho or pangangailangan? Ay malaking apekto gawa ng kaming mga nanininda. Ang hirap dahil kami sadya namang malakas ang aming tinda. Ang kami namin dito ng pinaka-maninda dito ay 8,000 hanggang 6 sa araw-araw. Ay ngayon, baka isang libo mahigit. Isang libo lang ang wala. Marami na siya. Okay, paano po kayo nagbago ang buhay ninyo? Wala nang itayo ang bakod. Ayun nila nga, parang aayaw ka na nga makita dahil mamumuna ka ng 2 dasagi, lulutuin mo yun. Minsan hindi ka maubos. Ilugi ka nga kami. Kaya, dito lahat kami na, kami mag-asawa lang dito lang kami na mga anak na kami, ito yung mga kaya na. Paano na napansin niyo po ba yung mga pagbabago dito sa halaman ng kalito? At o kalikasan po? Oo, malaki ang pagbabago dahil dito na kami, marami na kami mga tanim. Dahil hindi na namin bibili, kami na rin natinda. Ngayon ay ang mga tanim dito, napakarami. Dito na kami nakakapagsarin sa akin, buko, iyog, lahat ng rambutan. Dito na lahat namin sinubukan. Ano yung mga problema na kinakaharap dito kayo sa bakod? Ang gusto nga namin ay mapaalit ang bakod para malumbalik sila yung aming pagtitinda dahil ang iba, ayaw na, mga sarado na, nakalabas lang, balupula ang ng tindahan at saka ng bahay. Hindi na kami makita, kundi nga namin ilabas sa mesa. Hindi kami makita, hindi pumasok. Tapos ang isa pa, yan, talagyan ng kanal ang kasada, hindi na rin tumigil. Lalo na nawala, hindi na sila tumigil. Ayaw nilang tumigil at dahil bawal ang tumigil. Ano po yung mga problema na kinaharap niyo dahil po sa bakod? Marami na pag-iinirapan na.
Pati kung magpapalabas sa akin sa sakyan ay mahirap din. Dahil makita. Sabi. Paano po nagbagong buhay niyo mula nung Nakapagbago ka. Kaya hirap. Dahil hirap bumenta. Ang sarado ko, hindi rin tayo sa sarado ko. Papansin niyo ba bagay na paano sa mga kadama? Dahil marami siya tao na kagaya nung halimbawa may kalabaw, kalabaw. Pag nag-alangan siya ng lakad dun sa labas, yun na ang aming kalabaw. May kailangan lamang siya ng lakad yung paay lupa. Pag ano pa natin yung doktor na para ma-gumaling pa, pasang ano po yung pinakaharap niyo po ngayon dahil sa iba? Kabuhayo. Wala ng customer. Wala na. Paano po yung yung sa pagsasaka naman, dahil binigyan naman nila ng daan, nakakataan naman. Kaso nga lamang yung aming tubigan doon sa mga Mindanao State doon, pag umulan, hindi lang para malagpas na tubig, nakasara doon. Kasi kaya namin, tinanggat ng palakan. Sabi ko yung konting baka, ay baka yun. Kasi may restaurant yun, may pinakamura doon sa atin. Lagi na yung langit lagi. Para sa akin, hindi tama na basta-basta mawala ng lupa ang mga taong matagal na nagsasaka sa ginubatan. Doon na umiikot ang kanilang buhay at kabuhayan, kaya dapat silang pakinggan at tulungan ng mga kinaukulan. Karapatan din nila na manatili sa lupang matagal na nilang inalagaan at pinaghirapan. Tingin ko, mas magiging maayos ang lahat kung magkakaroon ng maayos at malinaw na pag-uusap ang residente, may-ari ng lupa at opisyal ng gobyerno. Kailangan ng malinaw na plano at pag-unawa sa sitwasyon ng bawat isa. Sa ganitong paraan, mas madali nilang makahanap ang solusyon na makakabuti para sa lahat at makakatulong din sa kalikasan. Sa pagtatapos ng aming paglalakbay, napagtanto namin na ang kwento ng ginubatan ay higit pa sa usapin ng lupa. Ito ay kwento ng mga taong patuloy na nagsisikap at nabubuhay dito. Nais namin ipakilala ang kanilang mga karanasan at marinig ang kanilang mga saloobin tungkol sa buhay sa lugar na ito. Hangarin namin mas maunawaan kung paano nabago ng mga pangyayari sa ginubatan ang buhay ng mga tao rito. Ang kanilang mga pangarap ay bahagi ng lupang kanilang kinagisnan. Sa pakikinig sa kanilang mga kwento, mas naunawaan namin ang halaga ng kanilang pagtitiyaga at pagmamahal sa kanilang bayan.